maintain yung ating elevation sa lamesa do sa normal elevation natin, which is 79.1 to 79.4 during the wet season. So yun yung ginagawa natin as much as possible. But of course, kung i-anticipate natin yung volume ng ulan, hindi naman natin masabi. So what's in place are our protocols na warning communities downstream from yellow level pa lang nag-uumpisa na. Okay. Maraming salamat kay Engineer Teddy Angeles, Plant Manager ng Lamesa Dam. Thank you, sir. Samantala, dumako naman tayo sa Virac, Catanduanes. Bagamat ipinagbabawal ho, marami pa ring residente ang gumagamit ng tubig na kontaminado ng bakterya. Kaya naman dumarami ang mga dinadala sa ospital. Ang report na yan mula kay Salima Refran. Ivan, patuloy nga ang pagtaas ng bilang ng mga residenteng may diarrhea dito sa Catanduanes. Pinangangambang may cholera na rin sila matapos nga magdeklara ng cholera outbreak dito. Ang ilang residente naman, napag-alaman natin, patuloy pa rin ginagamit ang kontaminadong tubig. Abot pasilyo na ng ospital ang dami ng mga pasyente. Ang ilang bata halatang hirap na sa sakit. Ang admissions kasi sa Eastern Bicol Medical Center ngayong linggo tumaas. Mula lamang sa 22 noong unang linggo ng Hunyo, nasa 78 na ito nitong nakaraang linggo. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso, nagdeklara na ng cholera outbreak ang Department of Health. Sa tala ng DOH, nasa higit 1,000 na ang kaso ng cholera sa buong Catanduanes. Higit 700 dito mula sa Virac. Kasunod nito, nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong probinsya. Samantala, nangako naman ng mas mahigpit na pagbabawal ang lokal na pamahalaan sa paggamit ng tubig na kontaminado ng bakterya. Kahapon kasi, Ivan, na-report natin na patuloy pa rin sa paliligo, paglalaba at paghuhugas sa mga residente sa bukal sa sitio Mislagan dito sa Virac. Sa kabila ng malaking karato lang nagsasabing kontaminado ang tubig ng kolera at nakamamatay ang sakit. Nangako rin ang pamahalaan na daragdagan ang rasyon ng tubig na magagamit ng mga residente. Yan ang unang balita mula dito sa Virac, Catanduanes. Ivan? Maraming salamat, Salima Refran. Samantala, balik muna sa iyo, Rhea. Salamat, Ivan. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng magkasakitan sa airport, nagharap na sa piskalya ang mag-asawang Raymart Santiago at Lodine Barreto at ang kolumnistang Simon Tulfo. Tahasang itinanggi ng celebrity couple ang mga alegasyon ni Tulfo, habang hiniling naman ni Tulfo na ipasabina ang mga saksi sa gulo. Narito ang report ni Nelson Canlas. Tila nagkakaiwasan pa ng mga tingin ang kolumnistang Simon Tulfo at ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago nang magkaharap-harap sa Pasay Regional Trial Court. Ang unang pagkakataon mula nang magkasakitan ng dalawang kampo sa NAIA Terminal 3 noong May 6. Mabuti humarap naman sila at sinusunod nila yung proseso ng batas. Halo-halo yung nararamdaman namin. Siyempre bumabalik yung alaala ng ginawa niya sa amin. Nasa korte na to at yung mga lawyers na rin ang bahala. Sa inihaing joint counter affidavit, pinabulaanan ng mag-asawang Claudine at Raymart ang kasong physical injuries, grave coercion at grave oral defamation na isinampa laban sa kanila ni Mon Tulfo. Kalakip ng kontra sa laysay ang kopya ng ilang internet-based articles at TV programs na nagpapakita umano na paiba-iba ang pahayag ni Tulfo. Ang kampo ni Tulfo naman, inihain na ang amended complaint para gawing attempted homicide ang dating kasong physical injuries na handa raw pabulaanan sa korte ng mag-asawa. Sa isang punto ng pagdinig, iginit ni Santiago na wala siyang sandatang dala nung nagkasakitan. Hiniling din ng kampo ni Tulfo na isabina ang ilang saksi. Kabilang ang customs personnel na si Marlon Atenco na nag-upload umano ng isang video ng awayan sa YouTube. Kasama yung airport police, yung Blue Guards, tapos si Marlon Atenco. Tapos yung dalawang Cebu Pacific. Wala ho probative value yung mga video na sinabmit nila kasi hindi ho nila na-authenticate. Wala ho silang taong pinesenta dito sa prosecutor na nagpapatunay na siya ang kumuha ng mga video na yon. Nakatakdang magharap muli ang dalawang kampo sa July 3. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Kinumpirma mismo na Malacanang na hawak na Abu Sayyaf ang Jordanian journalist at dalawang Pilipinong TV crew na naunang napaulat na nawawala sa Jolo Sulu. Pero hindi pa itinuturing ng PNP na kidnapping o nakidnap ang tatlo. Darito ang report ni June Veneracion.
Isa lang ang identification card na ito sa mga naiwan sa kwartong tinuluyan sa Holosulu nang nawawala pa rin Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atiani, Bureau Chief ng TV network na Al Arabiya. Huli siyang namataan, gayon din ang 2 Pinoy TV crewmen na kasama niyang gumagawa ng dokumentaryo noong Hunyo 12. Sabi ni DILG Secretary Jesse Robredo, nakatawag na daw ang isa sa mga Pilipino sa kanyang boss sa Maynila at ipinaalam na hawak na sila ngayon ng isang Abu Sayyaf commander. Pero di tiyak kung humihingi ito ng ransom. Ang malinaw lang kay Robredo at sa Malacanang, hindi pinwersa ang grupo ni Atiani na pumunta sa kuta ng Abu Sayyaf. What we can confirm is that he's in the hands of ESG and that he went there voluntarily for an interview. Sa impormasyon ng Sulu Police, 2 o 3 beses nang nakakarating ng Sulu ang Jordanian reporter at may mga nakapanayam ng ilang opisyal ng Abu Sayyaf. Sa labas ng bansa, minsan na rin na-interview ni Atiani si Al-Qaeda leader Osama Bin Laden bago siya mapatay ng US Navy SEALs. Ano man ang tunay na estado ng 3, buo na ang desisyon ng gobernador ng Sulu. Hindi raw siya mag-uutos ng search operation para sa grupo ni Atiani na inalok pa nila ng security escort pero tinanggihan lamang ito. We are just monitoring. Monitor namin. Hindi kayo maghahanap sa kanila. Pag lahat naman ng tao alis doon sa hotel na yon, ay si-search ko. Masisira utak natin doon. Ayaw pa rin silang ituring na kidnap victim ng PNP. Wala pa naman tayong nakukumpirma na lumapit sa atin, nakipag-ugnayan o natanggap tayo na may nagdidemand ng nakipag-negotiate na nagdidemand ng ransom o nagpapakilalang grupo na kumuha sa kanila. So wala pa tayong mga na-identify na. So still, they are considered missing. Para di maapektuhan ang turismo ng Sulu, nakiusap si Governor Tan na wag daw sanang palakihin ang kwento tungkol kina Atiani. We want foreigners to come but you just coordinate with us. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple. And you cooperate with us. You listen to us. Para sa unang balita, June Veneracion, reporting. Kaugnay po na balita nga, mausap natin si Sulu Provincial Police Director, Police Senior Superintendent Antonio Freira. Good morning po, Senior Superintendent Freira. Yes sir, good morning po. Opo, ano pong latest dito po sa insidenteng ito na involvo isang dayuhang mamamahayag? Tama po yan, hanggang sa ngayon, siya ay kinukonsider natin hindi pa bumabalik o he failed to return to his hotel at so missing pa po siya ngayon. At up to this time and date, wala pa naman po sa amin nakikipag-ugnayan tungkol sa kanyang halimbawa nakipag-usap o nakipag-negotiate. Opo. Tulad po na natin, napanood ko rin kanina na siya ay wala pa rin ransom na hinihingi kung meron man tumawag na o nakipag-negotiate sa boss ng kanyang mga kasamahan. Pero ito bang Jordanian journalist ito nakipag-ugnayan sa inyo para sabihin na mag-i-interview siya ng mga member ng Abu Sayyaf? Wala po sir. Actually, yan po ay nag-interview na dito sa mga natin sa una-una sa nakasalubong siya ni Governor doon sa airport. Opo. At nakapanayam siya at nagkaroon sila ng pag-uusap. And the Governor provided him yung sasakyan at pati na yung kanyang information team. Opo. Ay lumalabas na nag-escort na sa kanya. And afterwards, pati na din po doon sa bayan ng Pulo, yung mayor mismo ang kasama niya. At nung gabi po yun, nung petsa 11, na bandang alas 11 ng gabi, inatid pa siya doon sa kanyang akomodasyon. Yun na promise na hindi sila lalabas na at lalabas lang kung mag-cover na nung Independence Day ng Pulo. Opo. So sa ngayon po nasa isip ninyo ay patuloy siya nag-i-interview sa kuta ng Abu Sayyaf. Kung yun po ang pinaka-nasa namin at expect namin. Kapag katulong na, ay umalis siya sa kanyang hotel and may kausap na siya beforehand kasi may nag-aantay ng sasakyan. Okay. At yun na, lumalabas na may natanggap na rin kayong mga reports na nandun siya sa area ng kung saan naglulungga yung mga Abu Sayyaf. And alam po natin na nakikita natin ng dahilan kung bakit masyado distrito ayaw niya ng police court. Opo. Sapagkat po, yun nga, maaaring siya ay
mag-interview doon sa mga leader ng Abu Sayyaf na nandito sa Philippines. Okay. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Likewise, sir. Thank you very much po. Sulu Provincial Police Director, Police Senior Superintendent Antonio Freira. Sa China, isang ginang na 7 buwang buntis, pinilit umano ng mga otoridad na magpa-abort. In-upload po sa internet ng asawa ng babae ang larawan ng mag-ina matapos ang abortion. Ito raw sana ang ikalawa nilang anak. Sa isang ospital daw, ipinalaglag ang bata. Ang ilang Chinese, ikinalungkot ang sinapit ng babae. Humingi naman ng paumanhin ang 3 opisyal na pumilit daw sa kanya na magpalaglag. Sinuspinde na ang mga ito. Ipinatutupad ang one-child policy sa China para pigilan ang paglobo ng populasyon ng bansa. Nasa 1.34 billion na ngayon ang populasyon ng China. Pero pinapayagan namang magkaroon ng ikalawang anak ang mga mag-asawa sa lungsod kung pareho silang only child o walang kapatid. Pinapayagan namang magkaroon ng higit sa 2 anak ang mga mag-asawa sa ilang rural areas, kabilang ang mga magsasaka. Mga estudyante ng Apolonio Samson Elementary School sa Quezon City, walang pasok ngayong araw matapos masunog ang bahagi ng paaralan. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad na naman ng bawas presyo. Gamit na cooking oil, mabisa nga bang alternatibo sa krudo para magpatakbo ng sasakyan? Huwag pa